Salamat sa mga padala mo, Rosalinda. Pero tapos na ang papel mo rito. Sa harap ng buong barangay sa Quezon na nagdiriwang ng aming anibersaryo, inilapag ni Manuel ang aking mga maleta sa labas ng pinto habang nakaakbay sa ibang babae. Si Jocelyn ang tunay na may bahay dito. Ikaw? ATM machine ka lang namin. Ang mga salitang iyon ay parang marahas na kidlat na gumuhit sa kalangitan ng Quezon. Tila bumasag sa aking pagkatao nang mas matindi pa kaysa sa pagod ng 18 taon kong paglilingkod sa Hong Kong. Ang paligid ng barangay hall na puno ng dekorasyon at makukulay na banderitas para sa anibersaryo ng aming kasal ay biglang napuno ng nakabibinging katahimikan. Ang mga kapitbahay na kanina lang ay masayang sumasalubong sa akin ay biglang nagsiiwas ng tinigin, may dalang matinding bulong at dempaha na tila ba ako ay isang kriminal na nagkasala sa sarili kong pamilya. Nilingon ko si Manuel. Nakatayo siya sa tabi ng pintuan ng bahay na itinayo ko mula sa aking sariling pawis at dugo. Sa kanyang tabi ay nakasandal si Jocelyn, bata, makinis at nakasuot ng mamahaling sutlang damit na binili gamit ang perang ipinapadala ko buwan-buwan. Wala akong nakitang kahit anong bakas ng pagsisisi o pag-aalala sa mga mata ng aking asawa. Manuel, paano mo nagagawa ito? Bulong ko habang pinipilit na patatagin ang aking boses sa harap ng maraming tao. 18 taon akong nagpakagod sa Hong Kong. Tiniis ko ang lamig, ang pang-aalipusta ng ibang lahi, ang pang-ungulilas sa aking mga anak, para lamang mabigyan kayo ng marangal na buhay. Ipinadala ko sa iyo ang bawat sentimo upang maitayo ang bahay na yon. At ano akala mo, Rosalinda? Tumawa ng marahas si Manuel sabay dura sa semento. Dahil ba nagpadala ka ng pera ay ikaw na ang reyna rito. Hindi mo nga alam kung paano palakihin ang mga anak natin. Si Jocelyn ang narito noon may sakit sila. Siya ang gumabay sa kanya, habang ikaw ay nagsasaya sa ibang bansa at nagpapadala lamang ng pera upang pagtakpan ang pag-abandona mo sa amin. Ang paratang na iyon ay parang patalim na sumaksak sa aking puso. Tiningnan ko ang aking panganay na si Miguel. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang ama. Walang kibo, nakayuko at umiiwas sa aking mga mata. Ang kanyang malamig na titig ay mas masakit pa kaysa sa pagtatraidor ni Manuel. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ng aking bunsong anak na si Celine na 12 taong gulang pa lamang. Mahigpit siya na nakakapit sa aking palad, umiiyak ng tahimik sa matinding takot at kahihiyan. Hindi ako nakikipag-away sa iyo, Manuel. Sabi ko, wag mang inig ang aking boses habang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ni Celine upang bigyan siya ng lakas. Inilagay ko siya sa aking likod upang protektahan siya mula sa mapanghusgang mga mata ng mga kapitbahay. Ngunit hindi mo ako pwedeng paalisin sa sarili kong bahay. Inilabas ni Manuel ang isang makapal na folder mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa aking tapat. Nakasulat doon ang isang formal na kasunduan ng voluntaryong paghihiwalay ng ari-arian kung saan isinusuko ko ang lahat ng aking karapatan sa bahay at lupa upang makuha ang karapatan sa pag-aalaga kay Celine. Pirmahan mo ito, Rosalinda, malamig niyang sabi. Kung pirmahan mo ito, hahayaan ko kayong umalis ng payapa ni Celine. Pero kung hindi, tinitiyak ko sa iyo na sisirain ko ang pangalan mo sa buong probinsya bilang isang iresponsableng ina na nag-abandona sa kanyang pamilya. Tumingin ako sa papel. Pagkatapos ay tumitig ako ng diretsyo sa aming mga mata. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman ko ang isang matinding lakas na gumising sa aking dibdib. Ang aking 18 taon na sakripisyo ay hindi para maging palamuti sa kasamaan ng isang lalaking walang utang na loob. Hindi ko ito pipirmahan, Manuel. Mariing sabi ko, habang pinupunasan ang aking mga luha. Ang aking danggal at ang dugo't pawis ng aking 18 taon na pagtatrabaho ay hindi mo pwedeng nakawin gamit ang isang pirasong papel. Dahan-dahan kong binuhat ang aking mga maleta, hinawakan ko ang kamay ni Celine at lumakad kami palayo sa mansyon ng aming anibersaryo. Naglakad kami sa gitna ng karamihan ng mga tao sa ilalim ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan ng Quezon. Bago pa man kami tuluyang makalayo, narinig ko ang sumisigaw na boses ni Manuel mula sa likuan.
Kahit hindi ka pumirma ngayon, Rosalinda, akin pa rin ang bahay na ito. Lihim ko nang inilipat ang titulo sa pangalan ko at ni Jocelyn gamit ang special power of attorney na pinirmahan mo noon. Wala ka nang babalikan dito. Ang ulan ay humalo sa aking mga luha habang naghahanap kami ng masisilungan sa madilim at malamig na gabi. Sa huli, nakahanap kami ng isang maliit at abandonadong kwarto malapit sa istasyon ng tren ng bayan. May amoy ng lumang kahoy at tumutulong semento ang silid, ngunit ito lamang ang tanging lugar na maaari naming tirhan ngayon upang maprotektahan si Celine. Habang nakaupo kami sa sahig ng maliit na silid, nanginginig ang aking cellphone sa loob ng aking basang bulsa. Inilabas ko ito ng may kaunting pag-asa. Iniisip na baka may magandang balita o mensahe mula sa aking bangko tungkol sa aking perang ipinadala para sa aking pagre-retire. Ang perang aking inilaan para sa aming kinabukasan pagkatapos ng 18 taon sa Hong Kong. Binuksan ko ang aplikasyon ng bangko upang suriin ang aking balanse. Ang aking buong katawan ay tuluyan ng nanghina at pakiramdam ko ay nawalan ako ng hininga. Sa matinding gulat nang basahin ko ang nakasulat sa screen ng aking telepo na ang kabuuang balanse ng aking account ay 0 peso. Ang lahat ng perang aking pinapuyatan at inilaan para sa aking pagre-retiro ay tuluyan ng nakuha at na-withdraw mula sa account 2 araw na ang nakalipas. Napaupo ako sa maduming semento ng maliit na kwarto, habang ang hawak kong cellphone ay dahan-dahan na lamang na nalaglag mula sa aking nanginginig na kamay. Iniwan kaming dalawa ng aking anak sa gitna ng matinding kawalan at kadiliman. Ang matinis at nakatutulig na sipol ng tren sa labas ng aming bintana ay marahas na bumasag sa kapahimikan ng unang gabi namin sa maliit na silid. Ang tunog ng riles at ang lamig ng gabi ay sumasabay sa patuloy na pagbuhos ng ulan sa bubong ng aming inuupahang kwarto malapit sa istasyon ng tren ng Quezon. Nakatitig pa rin ako sa screen ng aking cellphone, parang isang estatwa na hindi makapaniwala na ang 18 taon kong pagpapakapagod sa Hong Kong ay natapos sa isang walang laman na account. Nay, okay ka lang po ba? Bulong ni Celine habang dahan-dahang bumabangon mula sa manipis na banig na aming tinutulugan. Tumingin ako sa aking bunsong anak. Sa kabila ng matinding puyat at pagod sa biyahe, meron pa ring labis na pag-aalala sa kanyang maliliit na mata. Bago ko pa man mapunasan ang aking luha, lumapit si Celine sa akin, dala ang isang maliit na basang-basahan na may malamig na tubig. Lumuhod siya sa aking tapat at dahan-dahang pinunasan ang aking mga paa. Mga paang may matitigas na kalyo at malalalim na bitak dahil sa walang katapusang pag-score ng sahig sa bahay ng aking mga naging amo sa ibang bansa. Salamat, Celine. Mahina kong sabi habang hinahawakan ang kanyang balikat. Huwag kang mag-alala sa akin, matulog ka na muli. Kinaumagahan, pinilit kong patatagin ang aking sarili para sa aking anak. Dinala ko si Celine sa malapit na palengke upang bumili ng kaunting bigas at tuyong isda para sa aming agahan. Ngunit pagpasok pa lamang namin sa masikip na pasilyo ng pamilihan, naramdaman ko na ang mabibigat na tingin ng mga tao. Ang mga kapitbahay na dati ay laging nakangiti tuwing nagpapadala ako ng mga balikbayan box ay dahan-dahang umiwas, habang ang iba naman ay hayagang nagbubulungan sa aking likod. Si Manuel ay mabilis na kumilos. Ipinalabas niya sa buong barangay na ako ay isang irresponsableng ina na nag-abandona sa pamilya upang magpasarap sa Hong Kong at nayon ay bumalik lamang upang manggulo sa kanyang bagong buhay. Ang hiya ay parang matalim na tinik na sumasaksak sa aking dibdib, ngunit pinilit ko na huwag yumuko. Pagbalik namin sa silid, isang marahas na katok sa pinto ang bumasag sa aming tahimik na agahan. Pagkabukas ko, nakatayo roon si Miguel. Ang aking panganay na anak na lalaki ay may malamig at matigas na muka. Walang kahit anong bakas ng pagmamahal para sa kanyang ina. "Bakit ka narito, Miguel?" Tanong ko nang may kaanting pag-asa sa aking puso. "Naparito ako para sabihin sa iyo na tigilan mo na ang panggugulo kay Papa." Galit na sabi ni Miguel habang nakatayo sa may pintuan at tumangging pumasok sa aming maduming kwarto. 18 taon kaming walang ina dahil pinili mo ang pera sa Hong Kong. Sinira mo ang pamilya natin dahil sa kasakiman mo. At ngayon ay babalik ka rito para sirain ang anibersaryo ni Papa at Tita Jocelyn?
Miguel, anak. Pakiusap ko habang umaagos ang aking luha. Lahat ng ipinadala kong pera, lahat ng hirap ko dun ay para sa inyo. Para sa pag-aaral mo sa universidad. Huwag ka na magsinungaling, Nay! Sumbat ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng put. Sabi ni Papa, hindi mo man lang binabayaran ng buo ang tuition ko. Kung hindi dahil sa tulong at kabutihan ni Tita Jocelyn na nag-abuno ng mga kulang kong bayarin, matagal na akong napatalsik sa aking paaralan. Ikaw ang nagpabaya sa amin, kaya huwag mong isisi kay Papa ang lahat. Natigilan ako. Ang katotohanan ay tila ba isang napakalaking bato na dumagan sa aking dibdib. Ipinadala ko ang bawat sentimo ng aking suweldo kay Manuel para sa tuition ni Miguel. Ngunit ninakaw pala ito ng aking asawa at ginamit si Jocelyn upang magmukhang tagapagligtas sa mata ng aking anak. Napagtanto ko na walang saysay ang pakikipagtalo kay Miguel sa ngayon dahil bulag siya sa kasinungalingan ng kanyang ama. Kailangan ko ng matibay na ebidensya upang ipakita sa kanya ang katotohanan. Hanapin ko ang katotohanan, Miguel. Formal kong sabi, kuha sa aking pitaka ang kaunting natitirang lakas habang pinupunasan ang aking muka. At kapag nahanap ko ito, sana ay makinig ka sa akin. Umalis si Miguel nang walang paalam, marahas na isinara ang pinto. Habang inaayos ko ang aming mga natitirang gamit sa loob ng bag, may napansin akong isang lumang papel na nakasingit sa bulsa ng aking pitaka. Isang sulat pabatid mula sa isang kooperatiba sa aming bayan na ipinadala sa aming lumang address. Binuksan ko ito ng may kaba. Isang formal na demand letter para sa foreclosure ng isang malaking utang na nakapangalan sa akin na may kasamang yuwad na pirma na hindi ko kailanman isinulat. Ang patibong ni Manuel ay mas malalim pa kaysa sa aking inakala. Ang mabilis at mechanical na tunog ng printer ng bangko na naglalabas ng makakapal na papel ay tila ba humahagupit sa aking pandinig sa loob ng malamig na opisina ng bangko sa Lucena City. Nakaupo ako sa tapat ng lamesa ng manager habang si Celine ay tahimik na nakakapit sa aking gilid, nilalaro ang laylayan ng aking basang damit. Ang lamig ng aircon ng bangko ay tila ba sumasaksak sa aking mga buto? Ngunit wala nang mas lalamig pa sa katotohanang kasalukuyan kong natutuklasan. Ginang Rosalinda? Panimula ng bank manager habang iniayos ang kanyang salamin sa mata. May kasamang matinding awa at pag-aalangan sa kanyang boses. Ikinalulungkot ko pong kumpirmahin na ang inyong ulat ay tama. Ang inyong joint savings account na naglalaman ng inyong ipon para sa pagre-retiro ay tuluyan ng na-withdraw. Sa katunayan, ang account ay isinara na 2 araw bago kayo dumating dito sa Pilipinas. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak. Ngunit, tila ba walang tunog na lumalabas sa aking lalamunan. Naalala ko ang bawat madaling araw sa Hong Kong na gumigising ako para maglinis ng bahay ng iba. Ang bawat Pasko na nag-iisa ako sa maliit na silid ng aking mga amo, pinagmamasdan ang masayang pamilya ng iba, habang ang sarili kong pamilya ay mabilis ko namang pinapadalhan ng pera. Tiniis ko ang lahat ng pagod, ang gutom, ang hirap ng 18 taon, umaasang ang perang yon ang magiging tulay upang hindi ko na muling maranasan ang hirap sa aking pagtanda. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng aking sakripisyo ay naglaho na parang bula. Paano pong nangyari yon? Bulong ko habang pinipilit na huwag manginig ang aking mga labi. Kailangan ng aking personal na lagda para sa ganong kalaking halaga. At bago ako umuwi, wala akong pinirmahang anumang papel para sa pag-withdraw. Dito po sa aming record. Paliwanag ng manager habang iniaabot ang isang makapal na dokumento. May ipinakitang Special Power of Attorney o SPA ang inyong asawa na si Manuel. Nakasulat po rito na binibigyan ninyo siya ng buong kapangyarihan na pamahalaan at kunin ang lahat ng inyong ipon para sa pagbabayad ng mga utang sa inyong negosyo. Kinuha ko ang dokumento gamit ang aking mga nanginginig na kamay. Binuklat ko ito hanggang sa marating ko ang huling pahina. At doon, nakita ko ang aking pangalan na nakasulat sa itaas ng isang malinis at tuwid na linya ng lagda.
Napatingin ako sa aking sariling mga kamay habang hawak ang wad na papel. Ang aking mga kamay ay magaspang, maitim, may mga bitak sa palad at may mga bahagyang sugat dahil sa matatapang na chemical ng sabon at chlorine na ginamit ko sa paglilinis ng mga banyo sa Hong Kong. Ang mga kamay na ito ay sumasagisag sa 18 taon ng aking dusa at dangal. Ngunit ang lagda sa papel na aking hawak ay napakalinis, napakatuwid at walang kahit anong dumi. Isang huwad na lagda na ginawa ng taong walang awa upang nakawin ang aking buhay. Peke ito, sabi ko habang ipinapakita ang lagda sa manager. Ati Castro ang nakasulat na nagnotaryo nito dito sa Quezon. Nung petsang nakasulat dito, kasalukuyan akong nagtatrabaho sa Hong Kong. Hawak ko ang aking pasaporte na nagpapatunay na hindi ako umuwi ng Pilipinas sa araw na yon. Naunawaan ko po kayo, Ginang Rosalinda. Sagot ng manager. Ngunit dahil may selyo ito ng notaryo, kailangan ninyo itong dalhin sa korte upang formal na ipawalang bisa. Sa panig ng bangko, dumaan ito sa formal na proseso dahil sa selyong nakatatak. Sino si Ati Castro? Tanong ko habang pinapahid ang aking mga luha. Siya po ang notaryo publiko na madalas nag-aasikaso ng mga papel ng negosyo ng kahoy ni Manuel, sabi ng manager. Naalala ko si Ati Castro, si ang matalik na kaibigan ni Manuel na madalas sumama sa kanya sa mga sabungan at mga inuman. Sila ay nagtulungan upang nakawin ang aking kabataan at ang aking mga naipon. Ang matinding put ay mabilis na gumising sa aking puso. Hindi ako papayag na mabulok kami sa hirap ni Celine habang si Manuel ay nagpapasasa sa aking pera kasama si Jocelyn. Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Kailangan ko mahanap si Lydia, ang dating accountant ng negosyo ni Manuel. Siya lamang ang tanging nakakaalam kung paano ginamit ni Manuel ang aking pera at kung saan napunta ang mga nakaw na pondo ng aking pamilya. Nagpasalamat ako sa bank manager at dahan-dahan kaming lumabas ng bangko ni Celine. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang daan ay nanatiling basa at malamig. Habang tumatawid kami sa tapat ng malaking kalsada, malapit sa opisina ng isang tanyag na real estate agency sa Lucena City, natigilan ako nang makita ang isang pamilyar na kulay pilak na sasakyan na nakaparada sa leste ng daan. Yon ang kotse na binili ko para kay Manuel mula sa aking mga unang padala mula sa Hong Kong. Mula sa loob ng sasakyan, nakita ko si Manuel na masayang gumaba. Umikot siya at binuksan ang pinto para kay Jocelyn. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng tanggapan ng ahensya ng lupa. May dalang makapal na folder ng mga dokumento. Mga dokumento na alam kong para sa pagbebenta ng aming bahay sa Quezon. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang kamay ni Celine habang ang aking mga mata ay napuno ng matinding galit. Ang laban ay nagsimula na at hindi ko hahayaan na itakbo niya ang huling bagay na natitira para sa aking mga anak. Ang mabigat at pamilyar na amoy ng karton at plastic tape ng balikbayan box na bitbit ko sa aking mga bisig ay ang tanging bagay na nagpapanatili ng aking pag-asa habang naglalakad kami ni Celine patungo sa aming dating tahanan. Ang kahon na ito ay naglalaman ng mga huling pasalubong na binili ko mula sa Hong Kong, mga bagong damit, sapatos, at mga aklat na pinag-ipruunan ko ng ilang buwan para sa aking mga anak. Inisip ko na sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na ito, mararamdaman ni Miguel ang aking pagmamahal na hindi ko maipakita dahil sa mabilis na paglipas ng 18 taon sa ibang bansa. Ngunit nang marating namin ang labas ng aming malaking bahay sa Quezon, natigilan ako. Nakatayo si Jocelyn sa gitna ng bakuran, masayang nagdidilig ng mga bulaklak, sa hardin na ako ang nagpondo upang maitayo. Nang makita niya kami, hindi siya natakot. Sa halip ay ngumiti siya ng may kapangyarihan at tila ba nagmamay-ari sa bawat sulok ng aking dating tahanan. Bago pa man ako makapagsalita, bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Miguel. Ang kanyang mukha ay punong-puno pa rin ng galit at malamig na pag-uusig. Mabilis siyang lumakad patungo sa tarangkahan at humarang sa aming harap. "Bakit ka na naman narito, Nay?" Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pot. "Hindi ba't malinaw ang sinabi ko sa'yo kagabi? Huwag ka nang babalik dito." "Miguel, anak?"
Bulong ko habang pinipilit na wag manginig ang aking mga kamay na may hawak ng balikbayan box. May dala akong pasalubong para sa iyo. Ang mga aklat at damit na palagi mong hinihingi sa akin nung nasa Hong Kong pa ako. Pakiusap. Tanggapin mo ito. Inilahad ko ang kahon sa kanyang tapat. Ngunit sa halip na hawakan ito, marahas na itinulak ni Miguel ang balikbayan box mula sa aking mga kamay. Ang tunog ng pagkapunit ng karton at ang marahas na pagbagsak ng kahon sa semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Nagkalat sa sahig ang mga bagong damit, sapatos at mga aklat na may mga sulat kamay ko ng pagmamahal. Hindi ko kailangan ng mga basura mo, Nay. Sigaw ni Miguel habang umaagos ang kanyang mga luha ng galit. 18 taon kitang hinintay na umuwi. Nung nagtapos ako sa elementary, anong nagkasakit ako, nasaan ka? Wala ka rito. Ang tanging dumarating lamang ay ang mga kahon na ito na puno ng mga gamit. Akala mo ba ay mabibili mo ang aming pagmamahal na mga tsokolate at damit mula sa ibang bansa? ATM machine ka lang namin, Nay. At ngayon, bumalik ka para sirain ang buhay namin dahil lamang sa pera? Nangilid ang aking mga luha habang nakatitig sa mga nagkalat na gamit sa semento. Ang sakit ng kanyang mga salita ay mas matindi pa kaysa sa bawat hampas ng hirap na tiniis ko sa ibang bansa. 18 taon akong nagpuyat upang mabigyan sila ng magandang buhay. Ngunit sa mata ng aking anak, ako ay isang irresponsableng ina na nagpalit ng kanyang pamilya sa pera. Lumuhod ako sa semento upang simulan ang pagpulot sa mga nagkalat na aklat. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa matinding dusa habang pinupunasan ang alikabok sa mga pabalat ng libro. Sa gitna ng aking pag-iyak, lumapit si Celine kay Miguel. Kinuha niya ang isang bagong kulay asul na jacket na lana na nalaglag mula sa kahon. Dahan-dahan niya itong inilagay sa balikat ng kanyang kuya na kasalukuyang nanginginig at umiiyak sa matinding galit. Kuya? Bulong ni Celine habang hinahawakan ang kamay ni Miguel. Huwag kang magalit kay nanay. Buong gabi po siyang nagtrabaho sa Hong Kong para mabili ang jacket na ito para sa iyo. Palagi ka po niyang naalala tuwing malamig ang gabi roon. Natigilan si Miguel na patingin sa jacket na nasa kanyang balikat. Ngunit, mabilis ding niyang binawi ang kanyang sarili at inilayo ang kanyang kamay. Huwag mo akong kausapin ng ganyan, Celine. Sabi ni Miguel habang tumitingin sa akin na may kasamang matinding poot. At ikaw, Nay, kung talagang nagmamalasakit ka sa amin, bakit mo hinarangan ang aking pag-aaral? Sinabi sa akin ni Papa na lihim mong hinarangan ang aking pondo para sa tuition sa unibersidad upang mapilitan kaming lumuhod sa iyo. Kung hindi dahil kay Tita Jocelyn, hindi na ako makakabalik sa aking paaralan. Napatayo ako sa aking kinatatayuan. Ang katotohanan ay mabilis na nagliwanag sa aking isip. Ipinadala ko ang buong pondo ng tuition ni Miguel kay Manuel, ngunit ninakaw ito ng aking asawa at ngayon ay isinisisi sa akin ang lahat upang magmukha akong masamang ina sa harap ng aming anak. Hindi ko kailanman haharangan ang pag-aaral mo, Miguel. Mahinahon, ngunit mariin kong sabi habang pinupunasan ang aking mukha. Hahanapin ko ang katotohanan ng perang iyon. At kapag nahanap ko ito, umaasa akong handa kang makinig sa aking paliwanag. Inayos ko ang mga natitirang gamit sa karton, hinawakan ko ang kamay ni Celine, at lumakad kami palayo sa aming dating tahanan, iniwan si Miguel na nakatayo habang nakahawak sa jacket na nasa kanyang balikat. Habang naglalakad kami pabalik sa istasyon ng tren, nanginginig ang aking cellphone sa loob ng aking bulsa. Ang pangalan sa screen ay si Lydia, ang dating accountant ng negosyo ng kahoy ni Manuel. Rosalinda. Seryosong boses ni Lydia mula sa kabilang linya. Nahanap ko na ang orihinal na mga libro ng account at ang mga dokumento ng bangko ni Manuel mula sa huling 2 taon. May malaking anomalya rito, Rosalinda. Kailangan mo ako makipagkita na yon din sa maliit na kapihan malapit sa simbahan. Niyakap ko ang kahon ng mga pasalubong na aking hawak na mas mahigpit. Ang mitsa ng katotohanan ay mabilis nang umuusok at handa na akong sununin ang lahat ng dumi ni Manuel. Ang maindayog at sunod-sunod na tunog ng pagbabayo ng galapong sa malaking lusong ay unti-unting pumawi sa makapal at malamig na hamog ng madaling araw sa Quezon.
Sa loob ng aming masikip at madilim na inuupahang kwarto, hindi kami nagpatinag sa lamig na madaling araw. Magkasama kami ni Celine na nagpuyat upang magluto ng espasol, isang tradisyonal na kakanin sa Quezon na gawa sa sinangag na galapong at gata ng niyog. Niluto namin ito sa maliit na kalan, habang si Celine ay matyagang naghihiwa ng makukulay na papel na pambalot. Kailangan naming makagawa ng maraming piraso upang ibenta sa gaganaping pista ng simbahan na yung araw. Ito lamang ang tanging paraan na alam ko upang magkapera para sa pang-araw-araw naming pangkain at upang patunayan sa aking mga anak na hindi ko sila pababayaan. Nay, pahinga muna kayo! Bulong ni Celine habang inaayos ang dulo ng papel na pambalot. Ako na po ang magpapatuloy nito. Tumingin ako sa aking bunsong anak nang may kasamang matinding habag at pagmamahal. Sa kabila ng hirap ng aming buhay ngayon, walang kahit anong bakas ng reklamo sa kanyang mga mata. Naupo ako sa kanyang tabi, pinunasan ko ang pawis sa kanyang no. Salamat, Celine. Mahina kong sabi habang hinahawakan ang kanyang balikat. Naalala ko noong nasa Hong Kong pa ako, palagi kitang naisip kapag malamig ang gabi roon. Ipinapangako ko sa iyo na hinding-hindi na muli tayong magkakahiwalay. Opo, Nay. Numiti si Celine, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kahit po ganito lang ang kwarto natin, mas masaya po ako ahil kasama ko kayo ngayon. Kinaumagahan, dinala namin ang 2 malalaking bilaw ng bagong luto at mababangong espasol sa tapat ng simbahan. Ang bango ng toasted na galapong at gata na sumasabay sa hangin ay mabilis na umakit sa mga taong nanggagaling sa misa. Noong una, may ilag kapitbahay na nag-aalangan pang lumapit dahil sa mga masasamang tsismis na ipinakalat ni Manuel. Ngunit dahil sa tanyag na lasa ng aking mga kakanin, unti-unti silang lumapit upang bumili. Ang ilan sa kanila ay dahan-dahan tumango nang may paggangalang, nagpapakita ng tahimik na suporta sa amin sa gitna ng aming dusa. Lumapit din ang matandang kura paroko ng simbahan. Bumili siya ng marami para sa mga sakristan at binigyan kami ni Celine ng isang basbas. Rosalinda? Mahinahong sabi ng pari habang nakatitig sa aming dalawa. Ang sipag at malinis na puso ay kailanman ay hindi matatalo ng kasamaan. Patuloy kayong maging matatag. Matapos ang buong araw na pagbebenta, umupo kami ni Celine sa hagdanan ng simbahan upang bilangin ang aming kinita. Sa aking laking gulat at pasasalamat, nakalikom kami ng sapat na halaga mula sa mabilis na pagkaubos ng aming mga tinda. Agad kong kinuha ang perang ito at nagtungo sa bangko upang ideposito sa Universidad de Miguel para sa kanyang overdue na tuition fee. Gusto kong patunayan sa aking anak nang walang kahit anong pag-aalinlangan na hinding-hindi ko haharangan ang kanyang kinabukasan gaya ng sinabi ni Manuel. Habang inaayos ko ang mga resibo, dahan-dahang inabot ni Celine sa aking tapat ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang simpleng suklay na gawa sa makinis na kahoy. Nay, nakita ko pong nasira ang lumang suklay ninyo kagabi habang nag-iimpak tayo. Bulong niya na may kasamang hiyang ngiti. Ipinambili ko po ito mula sa kaunting barya na ibinigay sa aking mga nurse at sakristan nang tulungan ko silang maglinis ng altar kanina. Sana po ay magustuhan ninyo. Niyakap ko si Celine na may matinding pagkasabik. Ang suklay na ito ay mas mahalaga pa sa akin kaysa sa anumang ginto sa mundo. Agad ko itong inilagay sa aking buhok upang ipakita sa kanya ang aking pasasalamat. Magaan ang aming mga hakbang habang pabalik kami sa aming maliit na kwarto. Ngunit ang aming kapayapean ay mabilis na napawi nang marating namin ang pinto. Ang pinto ng aming silid ay marahas na sinira. Pagpasok ko, ang lahat ng aming mga gamit ay nagkalat sa sahig. Ang mga damit ni Celine ay itinapon. Ang mga drawer ay binuksan at winasak. Tila ba may taong naghahanap ng isang napakahalagang bagay sa loob ng aming silid? Mabilis kong tiningnan ng sulok kung saan nakalagay ang aking lumang gilingang bato. Laking gulat ko nang makitang hindi ito binasag. Ngunit ang aming mga lumang dokumento at ang aking pasaporte ay hinalugog.
Tila ba may gustong kumuha ng mga papeles na magpapatunay ng aking pagdating mula sa Hong Kong? Niyakap ko si Celine habang ang takot at galit ay muling sumakop sa aking dibdib. Alam kong si Manuel ang nagpadala ng taong ito upang hanapin ang orihinal na mga papeles ng pondo at ang aking pasaporte, sa takot na gamitin ko ito laban sa kanya. Ang matalim na tulog ng pagkapunit ng makakapal na papel sa loob ng tahimik na opisina ng negosyo ng kahoy ay sumabay sa mabigat na paghinga ni Miguel habang hinalugog niya ang mga drawer ng lamesa ng kanyang ama. Basang-basa pa rin ang kanyang sapatos mula sa ulan sa labas. Ngunit ang lamig na kanyang nararamdaman ay hindi dahil sa panahon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang liham mula sa unibersidad, isubpormal na babala na nagsasabing matatanggal siya sa paaralan dahil sa hindi nababayarang tuition fee sa nakalipas na 2 semestre. Hindi makapaniwala si Miguel. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga salita ng kanyang ama nung nakaraang buwan. Huwag kang mag-alala anak, naayos ko na ang bayad sa unibersidad mo. Si Tita Jocelyn mo ang nag-abono ng kulang na ipinadala ng nanay mo. Pinili niyang paniwalaan ang kanyang ama. Pinili niyang kamuhian ang kanyang ina na si Rosalinda na inisip niyang nagpapakasasa sa Hong Kong habang pinapabayaan sila. Ngunit ang liham mula sa unibersidad ay walang katulad na linaw. Walang kahit anong porsyento ng bayad ang pumasok sa kanyang account upang patunayan na nagkamali lamang ang paaralan. Lihim na pumasok si Miguel sa lumang opisina ng kanyang ama sa Quezon habang wala ito roon. Umaasa siyang mahanap ang orihinal na mga resibo ng pagbabayad upang ipakita sa administrasyon ng paaralan. Ngunit nang buksan niya ang unang drawer, hindi mga resibo ng unibersidad ang kanyang nakita. Sumalubong sa kanya ang naglalakihang sulat pabatid mula sa mga pribadong nagpapautang at mga kilalang linta sa komunidad ng Quezon. May mga papel na naglalaman ng mga listahan ng utang sa sabong, mga utang na nagkakahalaga ng napakalaking halaga. Ang bawat papel ay may pangalan ni Manuel Santos kasama ang mga lagda ng mga mapanganib na tao na nagbabantang kukuha sa kanilang mga ari-arian kung hindi sila makapagbayad sa lalong madaling panahon. Dali-dahi niyang binuksan ang isa pang tagong drawer sa ilalim ng lamesa. Doon, nakita niya ang mga bank statement ng joint account ng kanyang mga magulang. Ipinapakita rito ang bawat remittance na ipinadala ni Rosalinda mula sa Hong Kong sa loob ng huling 2 taon. Nakasulat sa gilid ng bawat padala ang mensahe ng kanyang ina, para sa tuition ni Miguel, para sa gamot ni Celine, para sa ipon sa pag-uwi. Ngunit sa tapat ng bawat padalang iyon, nakasulat din ang mabilis na pag-withdraw ng pera. Sa loob lamang ng ilang oras matapos matanggap ang pera mula sa Hong Kong, agad itong kinukuha ni Manuel ng buo. Ang ilan sa mga pondo ay direktang inilipat sa personal na account ni Jocelyn habang ang malaking bahagi ay kinuha bilang cash upang pambayad sa kanyang mga natatalong pusta sa sabong. Nalaglag ang puso ni Miguel sa kanyang dibdib. Ang buong katotohanan ay tuluyan ng sumabog sa kanyang harap, kasing linaw ng sikat ng araw. Ang kanyang ina na 18 taong nagpakapagod sa ibang bansa na tinawag niyang iresponsable at kasuklam-suklam, ay walang tigil na nagpapadala ng pera para sa kanyang kinabukasan. At ang kanyang ama? Ang lalaking kanyang ijinalang at ipinagtanggol, ang siyang nagnakaw sa kanyang pangarap at gumamit sa ibang babae upang magmukhang tagapagligtas. Napaupo si Miguel sa lumang upuan habang ang kanyang mga luha ay mabilis na umagos sa aking mga pisingi. Napatingin siya sa sulok ng lamesa. Doon ay nakalagay ang kulay asul na jacket na lana na marahas niyang itinapon sa semento noong nakaraang araw, ang jacket na maingat na inilagay ni Celine sa kanyang balikat. Kinuha niya ang jacket. Niyakap niya ito ng napakahigpit sa kanyang dibdib, habang ang amoy ng bagong karton at ang banayad na pabango ng kanyang ina ay sumasabay sa kanyang matinding paghikbi. Ang pagsisisi ay parang matalim na bakal na sumasaksak sa kanyang puso. Paano niya nagawang saktan ang tanging tao na nagbigay ng kanyang buong buhay para sa kanila? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, muling nakatawag ng pansin sa kanya ang isang papel sa ilalim ng mga ulat ng utang.
isang draft ng kontrata ng pagbebenta ng ari-arian. Nakasulat doon na ibinebenta ni Manuel Santos ang kanilang 2 palapag na bahay sa Quezon. Ang bahay na itinayo ng kanyang ina mula sa 18 taon ng paglilinis ng bahay ng iba sa isang lokal na developer ng lupa upang bayaran ang kanyang mga natitirang utang sa sabong. Balak ni Manuel na kunin ang pera, iwanan ang mga utang, at tumakas patungong Canada kasama si Jocelyn habang iiwanan silang magkakapatid na walang kahit anong masisilungan. Pinunasan ni Miguel ang kanyang mga luha habang ang matinding galit at proteksyon para sa kanyang ina ay gumising sa kanyang puso. Hindi siya papayag na tuluyang sirain ng kanyang ama ang huling bagay na natitira sa kanyang ina. Kailangan niyang mahanap si Rosalinda ngayon din. Habang nag-aayos siya ng mga papel upang dalhin sa kanyang ina, biglang nanginginig ang aking cellphone sa kanyang bulsa. Isang mensahe ang dumating mula kay Manuel. "Anak, ready na ang lahat. Nakahanap na ako ng bibili sa bahay natin sa Quezon. Mag-impake ka na ng mga gamit mo bukas. Aalis na tayo patungong Maynila kasama si Tita Jocelyn mo upang doon mag-antay ng ating flight." Napatitig si Miguel sa screen habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang oras ay mabilis na tumatakbo at kailangan niyang marating ang kanyang ina bago maging huli ang lahat. Ang matunog at mabigat na yabag ng takong ng sapatos ni Jocelyn sa makinis na sahig na marmol ng simbahan ay biglang huminto nang makita niya akong tahimik na nakaluhod sa harap ng altar. Ang lamig at katahimikan sa loob ng katedral ng Quezon ay tila ba nagbigay ng isang pader ng proteksyon sa aming paghaharap. Dahan-dahan akong tumayo, pinadpag ang aking palda, at humarap sa babaeng naging dahilan ng pagkakadurog ng aking tahanan. Nakatayo si Jocelyn na may kasamang matinding kayabangan sa kanyang muka. Suot niya ang isang mamahaling blusa, may bitbit na tanyag na bag, at nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa, na tila ba ako ay isang basahan na nalaglag sa kanyang tapat. "Ano kailangan mo sa akin, Rosalinda?" Panimula niya, ang kanyang boses ay may kasamang matinding paghamak kahit napilit niya itong binubulong upang hindi marinig sa loob ng banal na lugar. Pagkatapos ng eksena sa barangay hall, akala ko ay may natitira ka pang kaantingya para sa sarili mo. Kung naparito ka upang magmakaawa na ibalik ko sa iyo si Manuel, nag-aaksaya ka lang ng oras. Isang tagapadala na lamang ng pera ka na natapos na ang pakinabang, Rosalinda. Wala ka ng lugar sa buhay namin na yon. Nanatri akong kalmado. Ang 18 taon ko sa Hong Kong ay nagturo sa akin na huwag kailanman magpadala sa galit sa harap ng mga taong gustong makita ang aking pagbagsak. Dahan-dahan kong inilabas ang isang makapal na folder mula sa aking bag at inilapag ito sa ibabaw ng kahoy na upuan ng simbahan sa aming pagitan. Hindi ako napararito para magmakaawa para kay Manuel, Jocelyn. Mahinahon kong sagot, habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Naparito ako bilang isang ina na gustong iligtas ang aking mga anak at upang bigyan ka ng babala. Tingnan mo ang mga papel na ito. Yan ang ulat ng bank account ng aking asawa na inasikaso ng dating accountant ng kanyang negosyo ng kahoy. Ipinapakita rito na ang bawat sentimo ng aking perang, ipinadala mula sa Hong Kong, ay hindi niya ginamit para sa negosyo o sa mga bata. Kinuha niya ang lahat ng pondo upang pambayad sa kanyang mga natatalong pusta sa sabong. Natawa ng bahagya si Jocelyn. Nuit nakita ko ang isang mabilis na pagbabago sa kanyang mga mata, isang mabilis na pag-aalinlangan. Kasinungalingan yan! Mayaman si Manuel. Sinabi niya sa akin na malaki ang kinikita niya mula sa kanyang mga transaksyon at may sapat na pondo siya para sa aming pag-alis. Pondo para sa inyong pag-alis? Napangiti ako ng may kasamang lungkot. Jocelyn, tignan mo ang pangatlong pahina ng dokumento. Yan ang kasunduan ng pautang mula sa isang pribadong nagpapautang. Upang makakuha ng karagdagang pondo para sa kanyang malalaking utang sa sabong, lihim na kinuha ni Manuel ang orihinal na titulo ng lupang ipinamana ng iyong mga magulang sa iyo sa lalawigan. Ginamit niya itong collateral ng walang pahintulot mo sa pamamagitan ng pekeng pirma. Mabilis na hinablot ni Jocelyn ang folder mula sa aking kamay. Binuksan niya ito ng marahas habang nanginginig ang kanyang mga daliri.
Nang makita niya ang pamilyar na pangalan ng kanyang pamilya at ang pirma ni Manuel sa ilalim ng papel ng kasunduan, tuluyan nang nawalan ng kulay ang kanyang muka. Hindi ito maari. Bulong niya habang humihikbi ng bahagya sa takot. Sinabi niya sa akin na nag-apply siya para sa aming visa at nakabili na siya ng mga tiket sa eroplano para sa aming paglipad patungong Canada sa katapusan ng buwang ito. Canada? Tiningnan ko siya ng may matinding habag. Jocelyn, ang lalaking akala mo ay magbibigay sa iyo ng bagong buhay ay kasalukuyan ng naghahanda na ibenta ang aming 2 palapag na bahay sa Quezon upang bayaran ang kanyang utang sa sabong at tumakas mag-isa. Iniwan tayong 2 ng kanyang mga anak. Tumingin ako sa kanyang daliri. May suot siyang isang gintong singsing na may disenyong diamante. Ang singsing na yon ay napakapamilyar sa aking mga mata. Dahan-dahan kong inilabas ang isang lumang larawan ng aming tasal ni Manuel mula sa aking pitaka at inilagay ito sa tapat ng aming lumang larawan. Maganda ang singsing mo, Jocelyn, sabi ko sa kanya. Yan ang singsing na ibinigay sa akin ng aking yumaong ina nung araw ng aking kasal. Kinuha yan ni Manuel sa aking lalagyan nung 1 taon nang umuwi ako upang linisin daw sa Maynala. Ngunit kailanman ay hindi na ibinalik. Hubarin mang singsing na yan at tingnan mo ang loob. May nakasulat doon na pangalan ko at ni Manuel, kasama ang taon ng aming kasal. Kahit ang pagmamahal na ibinigay niya sa iyo ay galing sa panloloko at pagnanakaw sa akin. Dahan-dahan kong binalot ang aking folder at binuhat ang aking bag. Tiningnan ko si Jocelyn na kasalukuyang nakatitig sa kanyang sariling singsing habang umaagos ang kanyang mga luha sa matinding gulat at kahihiyan. Hindi ako napararito para makipag-agawan sa iyo, Jocelyn. Huling sabi ko sa kanya bago humakgang paalis. Naparito ako dahil ayokong may isa pang babae na masira ang buhay dahil sa ganyang uri ng lalaki. Gawin mo ang pabor sa sarili mo. Tawagan mo ang pamilya mo sa lalawigan at itanong mo kung nasaan ang orihinal na titulo ng inyong lupa. Lumabas ako ng katedral habang ang sikat ng araw ay sumasakit sa aking basang muka. Nang makalayo na ako, naninginig ang mga kamay ni Jocelyn habang dahan-dahang hinuhubad ang singsing sa kanyang daliri. Itinaas niya ito sa ilalim ng liwanag ng kandila ng simbahan at tiningnan ang loob ng gintong banda. Doon, nakasulat ang pangalan ko at ni Manuel kasama ang taon ng aming kasal. Isang matinding takot ang mabilis na gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis niya kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki sa kanilang lalawigan. Kuya? Bulong ni Jocelyn habang nanginginig ang kanyang boses at pinipilit na huwag marinig ng iba sa loob ng simbahan. Nasa kahon pa ba ni tatay ang orihinal na titulo ng ating lupang ipinamana sa atin? Pakiusap, tignan mo ngayon din. Nang marinig niya ang natatarantang sagot ng kanyang kapatid na nagsasabing wala na ang titulo sa loob ng kahon. Simula nung huling bumisita si Manuel doon, tuluyan ng nalaglag ang hawak na cellphone ni Jocelyn sa sahig, at ang kanyang buong mundo ay gumuho sa tapat ng altar. Ang marahas na kulog at matatalim na kidlat sa labas ng aking bintana ay biglang napalitan ng bana at naambon nang marinig ko ang pamilyar na iyak ng aking panganay sa tapat ng pinto ng aming maliit na kwarto. Kakauwi ko pa lamang mula sa pakikipagtagpo kay Jocelyn sa katedral. Basa pa ang aking laylayan at nanginginig ang aking mga kamay sa pagod. Ngunit nang buksan ko ang kahoy na pinto, laking gulat ko nang makita si Miguel na nakatayo sa ilalim ng ulan, basang-basa at nakayuko habang umaagos ang kanyang mga luha. Bago pa man ako makapagsalita, dahan-dahang lumuhod si Miguel sa madulas na semento sa tapat ng aking pinto. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding paghikbi habang nakatingin sa aking mga paang may mga kalyo. Nay, patawarin ninyo ako. Hikbi ni Miguel, ang kanyang boses ay basang-basa ng pagsisisi. Patawarin ninyo ako sa lahat ng masasamang salita na sinabi ko sa inyo kahapon. Napakagago ko. Nabulag ako sa mga kasinungalingan ni Papa. Akala ko ay iniwan ninyo kami dahil sa pera.
Ngunit nalaman ko po ngayon na kayo pala ang walang tigil na nagpapakapagod para sa amin, habang ninanakaw niya ang bawat sentimo ng inyong pinaghirapan. Nabitawan ko ang aking hawak na bag. Lumapit ako sa aking anak. Lumuhod din ako sa basang semento upang yakapin siya ng napakahigpit sa aking dibdib. Ang matitinding patak ng ulan ay tila ba naging mainit na luha ng pagpapatawad na humuhugos sa aming 18 taon ng pangungulila at ranot ng distansya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko muli ang tibok ng puso ng aking panganay, hindi bilang isang estranjero, kundi bilang ang maliit na sanggol na iniwan ko noon upang magtrabaho sa Hong Kong. Tumayo ka na rito, Miguel! Bulong ko habang pinupunasan ang kanyang basang muka. Magkasama na tayo ngayon. Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Inalalayan ko si Miguel pumasok sa loob ng aming kwarto. Mabilis na kumuha si Celine ng isang tuyong tuwal, upang tuyuin ang buhok ng kanyang kuya. Sa ibabaw ng maliit na lamesang kahoy, nakalagay ang ilang piraso ng natitirang espasol na ginawa namin kagabi. Kumuha si Miguel ng isang piraso. Dahan-dahan niya itong isinubo habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. "Nay!" bulong ni Miguel habang nanginginig ang kanyang labis sa matinding emosyon. "Ang lasa ng espasol mo. Walang kahit anong bago rito. Ganitong-ganito po ang lasa ng kakanin na ipinapadala ninyo sa amin sa loob ng balikbayan box noong 10 taon pa lamang ako. Naalala ko po noon palagi ko itong itinatabi dahil ito lamang ang paraan para maramdaman kong narito kayo." Ang marinig ang mga salitang iyon mula sa aking anak ay mas matamis pa kaysa sa anumang tagumpay sa mundo. Ang aking 18 taon na pagpapakapagod sa Hong Kong, ang bawat sugat sa aking kamay at ang bawat gabi ng malamig na pangungulila ay tuluyan ng nabura ng init ng kanyang pagtanggap. "Nay, kailangan nating kumilos ngayon din," sabi ni Miguel habang inilalagay sa aming tapat ang isang makapal na folder ng mga dokumento na nakuha niya mula sa opisina ni Manuel. "Nahanap ko po ang orihinal na mga record ng utang ni Papa sa Sabong at may mas matindi pa. May nakasulat dito na may pirma ninyo para sa pagbebenta ng ating bahay sa Quezon sa isang lokal na ahente ng lupa. Balak niya pong kunin ang paunang bayad at tumakas patungong Canada mag-isa." Iniwan kaming dalawa ni Celine na walang kahit anong masisilungan. Dumating si Atyo Vicente sa aming silid upang sumali sa aming pag-uusap. Binuklat ng matandang abogado ang mga dokumento gamit ang kanyang salamin sa mata. "Rosalinda," pormal na sabi ni Atyo Vicente, "may sapat tayong batayan para sa kaso. Ang wad na pirma sa SPA na pinatunayan ko, kasama ang mga record ng utang sa Sabong at ang pagtatangka na ibenta ang conjugal property ng walang pahintulot mo, ay sapat na upang mag-issue ang hukom ng warrant of arrest laban kay Manuel Santos. Ngunit paano natin siya mapipigilan bago niya makuha ang pera?" tanong ni Miguel. Dito pumasok ang gaganaping malaking pagdiriwang ng pakikipagkasunduan ni Manuel at Jocelyn sa susunod na katapusan ng linggo. Paliwanag ni Ate Vicente. Ayon sa mga papeles, doon niya balak tanggapin ang natitirang bayad para sa pagbebenta ng bahay. Doon natin siya haharapin kasama ang mga pulis. Nagkasundo kaling lahat na magtiwala sa proseso ng batas. Ramdam ko ang panibagong lakas sa aking dibdib dahil kasama ko na ang aking mga anak sa laban na ito. Habang inaayos namin ang mga papel sa ibabaw ng lamesa, biglang nanginginig ang aking cellphone. Ang mensahe sa screen ay mula sa isang hindi pamilyar na numero. Binuksan ko ito. Nakasulat doon ang mga salita ni Jocelyn. "Rosalinda, kailangan ko kayong makausap na yun din. Tama ka sa lahat ng sinabi mo sa simbahan. Nalaman ko mula sa aking pamilya na kinuha nga ni Manuel ang orihinal na titulo ng aming lupang ipinamana nang walang pahintulot ko. Lilikha siya ng mas malaking dusa sa amin. Tutulungan ko kayo na bawiin ang bahay mo upang maisalba ko rin ang pamilya ko." Napatitig ako sa screen habang ang aking puso ay napuno ng matinding kaba at pag-asa. Ang pader ni Manuel ay unti-unti nang nagkakalamat, at ang dalawang babaeng kanyang niloko ay magsasama upang tuluyan siyang ibagsak sa tapat ng katotohanan.
Ang mabilis at sulod-sulod na katok sa aming pinto ay naging dahilan upang mabilis kaming magkatinginan ni na Miguel at Celine sa gitna ng katahimikan ng gabi. Maingat na lumapit si Miguel sa pinto upang buksan ito. Laking gulat naming lahat nang tumambad sa amin si Jocelyn sa labas. Basang-basa rin siya ng ulan, nanginginig ang mga kamay, at may kasamang matinding takot at pagsisisi sa kanyang namumulang mga mata. Pagkapasok pa lamang niya sa aming maliit na silid, agad na napaluhod si Jocelyn sa aking tapat. Ang kanyang mga luha ay mabilis na umagos, humahalo sa patak ng ulan sa kanyang basang damit. Rosalinda, patawarin mo ako. Hikbi ni Jocelyn habang nakakapit sa aking palad. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan at kayabangan. Tama ka sa lahat ng sinabi mo sa katedral. Tinawagan ko ang aking pamilya sa lalawigan. Nalaman ko na ninakaw nga ni Manuel ang orinal na titulo ng aming lupa nang walang pahintulot ko. At may mas matindi pa, nalaman ko na balak niya akong iwan dito matapos niyang makuha ang pera mula sa pagbebenta ng bahay mo upang tumakas mag-isa patungong Canada. Dahan-dahan ko siyang itinayo mula sa semento at pinaupo sa tabi ng aming maliit na lamesa. Binigyan ko siya ng isang basong mainit na tubig upang pakalmain ang kanyang nanginginig na katawan. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya sa amin, wala akong naramdamang galit para sa kanya sa sandaling ito. Naunawaan ko siya bilang isang babaeng nabulag ng matatamis na salita at wad na pangako ng isang tuso at mapanlinlang na lalaki. Dalawa kaming naging biktima ng iisang demonyo. Dahan-dahang hinubara ni Jocelyn ang gintong singsing na may diamante sa kanyang daliri at inilagay ito sa aking palad. Ito ang singsing mo, Rosalinda? Bulong niya habang patuloy na umiiyak. Napatunayan ko sa loob ng singsing na may nakasulat na pangalan ninyo ni Manuel. Hindi ko karapat-dapat na isuot ito. Ito ay galing sa pawis, dugo at 18 taon ng dusa mo sa ibang bansa. Ibinabalik ko ito sa iyo. Tinanggap ko ang singsing at hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Sa sandaling yon, lumapit si Miguel at si Lydia na may dalang mga karagdagang papeles ng bangko. Kailangan nating kumilos bago siya makatakas. Seryosong sabi ni Lydia. May gaganaping malaking pagtitipon ng mga dating OFW at pamilya ng mga overseas workers dito sa Quezon sa darating na Biyernes ng umaga. Inimbitahan ni Manuel ang buong kamag-anak at kapitbahay doon upang ipagmalaki ang kanyang sinasabing tagumpay at doon niya balak pirmahan ang formal na kasunduan ng pagbebenta ng bahay sa ahente ng lupa upang makakuha ng malaking cash. Gagamitin natin ang pagkakataong iyon. Paliwanag ni Ate Vicente na kasama rin namin. Jocelyn, magpapanggap ka na wala kang nalalaman. Hikayatin mo si Manuel na ituloy ang pirmahan sa mismong pagtitipon ng mga OFW upang magkaroon tayo ng maraming saksi. Doon natin siya haharapin kasama ang mga pulis. Gagawin ko po. Walang pag-aalinlangang sagot ni Jocelyn habang pinupunasan ang kanyang mukha. Gusto kong magbayad siya sa lahat ng panloloko niya sa pamilya ko. Habang tinatapos namin ang mga detalye ng aming plano, biglang tumunog ang cellphone ni Miguel sa ibabaw ng lamesa. Si Manuel ang tumatawag. Inilagay ni Miguel ang tawag sa speakerphone habang kami ay nanatiling tahimik at pigil hininga. Miguel, anak! Masayang boses ni Manuel mula sa kabilang linya. Nabili ko na ang ating mga one-way ticket patungong Canada para sa hapon ng Biyernes. Pagkatapos kong pirmahan ang kontrata ng bahay sa umaga at makuha ang cash, direkta na tayong tutuloy sa paliparan kasama si Tita Jocelyn mo. Mag-impake ka na ng mga gamit mo. Tumingin si Miguel sa akin at kay Jocelyn na may kasamang matinding pot sa kanyang mga mata. Ngunit pinilit niyang patatagin ang kanyang boses para sa telepon. Opo, Papa. Sagot ni Miguel. Handa na po ang lahat ng gamit ko. Nang mamatay ang linya, napatitig kaming lahat sa isa't isa. Ang laban ay opisyal nang nagsimula at ang oras ay mabilis na tumatakbo patuong sa araw ng pagtutuos. Ang marahas na kalabog sa aming lumang pinto ay pumunit sa tahimik na gabi habang kumakain kami ng hapunan ng aking mga anak. Hindi pa man nakakatayo si Miguel upang tignan ang nangyari,
Marahas nang bumukas ang pinto ng aming kwarto. Iniluwan nito si Manuel na may dalang matinding galit, pula ang mga mata at basang-basa ng ulan. Agad niyang binaliwala si Celine na agad na napaurong sa takot. Marahas niyang hinawakan ang aking mga balikat, halos mayugyog ang aking buong katawan. Nasaan ang mga dokumento ng bangko at ang orihinal na titulo, Rosalinda? Galit na sigaw ni Manuel habang nanginginig ang kanyang panga. Alam kong mayroon tang mga kopya. Nabalitaan kong nakiusap ta kay Lydia. Ibigay mo sa akin ang mga papel bago ko patuluyang wasakin ang buhay ninyo mag-ina rito sa Quezon. Huwag mong hahawakan si nanay. Sigaw ni Miguel habang mabilis na tumatakbo patungo sa amin. Sa kabila ng kanyang takot, buong giting na humawak si Miguel ng isang mahabang galyang kahoy na ginagamit na ruwing pambasag ng niyog at tumayo sa harap ko upang protektahan ako. Umalis ka rito, Papa! Masama kang tao! Binalinggan siya ni Manuel. May dalang matinding banta sa kanyang nakataas na braso na tila ba andang saktan ang aking panganay. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay kay Miguel, mabilis kong kinuha ang matalim na kutsil, yun na ginagamit ko sa paghahanda ng kakanin at itinuro ito ng pormal at diretsyo sa leeg ni Manuel. Huwag mong susubukan na hawakan ang aking anak, Manuel. Napakalamig kong sabi habang matatag kong hinahawakan ang kutsilyo. Lahat ng ebidensya, ang ulat ng WAD na SPA, ang recording sa klinika at ang mga resibo ng bangko ni Lydia ay mayroon ng mga kopya sa opisina ni Ate Vicente at sa estasyon ng mga pulis. Kung may mangyari sa amin ngayon, maging ang isang buhok na mga anak ko, masisiguro kong sa kulungan ka matutulog ngayong gabi. Bago mo pa man makita ang malaking pagtitipon ng mga OFW bukas kung saan balak mong ipagmalaki ang iyong sinasabing tagumpay. Natigilan si Manuel. Ang takot na gumuhit sa kanyang mga mata ay nagpatunay na nakuha ko ang kanyang kahinaan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang braso at lumayo sa amin. Nalaman ko rin mula sa kanyang galit na bulong na kasalukuyang siyang naguguluhan dahil lihim na pinalitan ni Jocelyn ang kombinasyon ng kanyang kaha de yelo sa opisina ng kanyang negosyo ng kahoy na nagdulot sa kanya ng matinding hinaala na may nagaganap na traidoran sa kanyang paligid. Ngunit dahil sa kanyang kasakiman, hindi niya pa rin naisip na si Jocelyn ang kasabwat ko. Hindi pa tapos ito, Rosalinda. Huling banta niya bago marahas na lumabas ng aming silid sa ilalim ng ulan. Pagsisihan mo ang panggugulo mo sa akin. Nang makasiguro kaming wala na siya, niyakap ko ng mahigpit ang aking dalawang anak. Nanginginig ang aming mga katawan, ngunit ang mga kamay ni Miguel ay nanatiling nakahawak sa akin at kay Celine, tila ba nagpapakita ng kanyang kahandaan na maging tagapagtanggol ng aming maliit na pamilya. Nay, Celine! Bulong ni Miguel habang nakasandal sa aking dibdib. Hindi ko po kayo iiwan. Hinding-hindi ko papayagan na syaktan niya kayo mula. Ako po ang magtatanggol sa inyo. Inayos ko ang suklay na kahoy sa aking buhok at dinala ko ang aking mga anak sa lumang katedral ng Quezon. Sa tulong ng mga madre at ng kura paroko, binigyan kami ng isang ligtas na silid upang doon magpalipas ng gabi bago ang malaking araw bukas. Habang nakaupo kami sa loob ng tahimik na silid ng simbahan, nanginginig ang aking cellphone. Isang mensahe ang dumating mula kay Ate Vicente. Rosalinda, naaprubahan na ng hukom ang pormal na kautusan para sa pansamantalang pagpigil sa pagbebenta ng bahay at pag-freeze sa account ni Manuel. Hindi na niya maibebenta ang bahay bukas. Ang lahat ng ebidensya ay handa na para sa pagdiriwang bukas ng umaga. Bukas ang araw ng pagtutuos. Tumingin ako sa krus sa altar ng simbahan. May kasamang malalim na panalangin para sa kaligtasan ng aking mga anak bukas. Ang malakas na tunog ng pagpalo ng gavel ng Pangulo ng Samahan ng mga dating OFW sa Quezon ay biglang naputol nang marinig ang marahas na pagbukas ng malaking pinto ng bulwagan. Ang paligid na puno ng mga dating manggagawa sa ibang bansa at ang kanilang mga pamilya na masayang naggiriwang ay biglang napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo si Manuel sa ibabaw ng entablado, suot ang kanyang pinakamagarang Amerikana, may hawak na panulat at handa ng pirmahan ang pormal na kasunduan ng pagbebenta ng aming 2 palapag na bahay sa ahente ng lupa. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Jocelyn,
na nagpapanggap na masaya, habang ang mga kamag-anak ni Manuel at ang ilang kilalang tao sa aming barangay ay nakangiting nakatingin sa kanya ng may paghanga. Akala nila ay formal na siyang magtatagumpay at aalis patungong Canada upang doon magsimula ng bagong buhay. Ngunit ang ngiti sa mga labi ni Manuel ay mabilis na napawi at ang kanyang mukha ay naging parang papel sa matinding gulat nang makita niya akong pumasok sa bulwagan. Kasama ko si Miguel, si Celine, si Lydia na may hawak ng mga folder ng account at si Ate Vicente, kasama ang 3 unipormadong pulis mula sa himpilan ng probinsya. Ang mga kamag-anak ni Manuel ay nagbulong-bulungan nang makita ang aking pagpasok. Tumingin sila sa aking simpleng damit, nag-iisip kung paano nakapasok ang isang hamak na katulong na pinalayas niya sa sarili nitong bahay. Rosalinda! Sigaw ni Manuel habang sinusubukang patatagin ang kanyang natatakot na boses sa harap ng mga bisita upang hindi masira ang kanyang wad na imahe. Sino ang nagpapapasok sa'yo rito? Sinabi ko na sa'yo na huwag kang manggugulo sa aking mga transaksyon. Mga tagapagbantay ng bulwagan, ilabas ang baliw na babaeng ito. Isaghamak na katulong lamang yan na nag-abandon sa kanyang pamilya sa loob ng 18 taon upang magpasarap sa Hong Kong at ngayon ay bumalik lamang upang manggulo sa aming kaligayahan. Inabot ni Manuel ang kamay ni Jocelyn upang hilahin ito palayo sa akin, umaasang ipagtatanggol siya ng kanyang kasintahan. Ngunit sa unang pagkakataon, marahas na binawi ni Jocelyn ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Manuel. Dahan-dahan siyang humakbang pababa ng entablado at tumayo sa aking tabi. Timititigan si Manuel ng may kasamang matinding poot. Wala nang kasunduan na magaganap, Manuel. Malamig na sabi ni Jocelyn, ang kanyang boses ay naging parang kulog sa buong bulwagan. At wala kang makukuhang kahit isang bariya mula sa pamilya ko. Tapos na ang panloloko mo. Jocelyn, anong sinasabi mo? Nanginginig ang boses ni Manuel habang sinusubukang lumapit. Pakiusap, makinig ka sa akin, mahal kita. Huwag mong paniwalaan ang mga kwento ng babaeng yan. Niloloko ka lang nila upang sirain ang ating pangarap. Lumapit si Ate Vicente at inilatag ang mga dokumento sa tapat ng lamesa ng ahente ng lupa at ng pangulo ng samahan. Ginoong Santos, narito kami bilang mga kinatawan ng batas upang ihain ang formal na kaso ng falsification of public documents at estafa laban kay Victor, Manuel Santos. Hawak ko ang aking personal na record ng notaryo at ang pagsusuri ng eksperto na nagpapatunay na ang general power of attorney na ginamit niya upang i-withdraw ang account ni Rosalinda ay nakuha sa pamamagitan ng panloloko at panlilinlang. Bukod dito, mayroon kaming formal na kautusan mula sa hukom upang pansamantalang ihinto ang pagbebenta ng bahay na ito. Napatayo ang ahente ng lupa. Ang kanyang muka ay napuno ng matinding galit habang tinititigan ang mga papel ng bangko. Manuel! Anong ibig sabihin nito? Ang titulo ba ng bahay na ibinebenta mo sa amin ay may kaso ng falsification? Niloko mo kami. Kasinungalingan niyan! Sigaw ni Manuel habang ang kanyang noo ay basang-basa na ng malamig na pawis. Ang kanyang mukha ay naging parang hayop na naghahanap ng labasan sa bitag. Peke ang mga dokumentong yan. Gusto lang akong sirain ang matandang abogadong yan dahil tinapos ko ang relasyon ko sa kanyang tanggapan. Inilabas ko ang aking cellphone at ikinonekta ito sa Bluetooth speaker ng bulwagan na ginagamit para sa anunsyo. Ang buong bulwagan ay biglang napuno ng pamilyar na boses ni Manuel, ang boses mula sa illegal na klinika. Gusto ko na maging aksidente ang mangyayari sa madulas na kalsada upang makuha ko ang buong pondo ng aking anak. At makuha ang pera mula sa pagbebenta ng bahay upang makatutok sa aking flight patungong Canada mag-isa. Umarap ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Jocelyn kay Manuel. Lumapit ang matandang lalaki at binigyan si Manuel ng isang napakalakas na sampal na nagpabagsak sa kanya sa sahig ng bulwagan. Hayop ta! Niloko mo ang kapatid ko! Ginamit mo ang pamilya namin para sa kasamaan mo at handa mong nakawin ang aming lupang ipinamana ng walang pahintulot. Hindi ka makakaalis sa Quezon na buhay.
Sigaw ng kapatid ni Jocelyn habang manginginig ang kanyang buon katawan sa galit. Dahil sa matinding takot, mabilis na tumayo si Manuel at nagtangkang tumakbo patungo sa likod na pinto ng bulwagan upang makasigurong makakatakas. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto, hinarangan siya ng mga security guard ng bulwagan at ng mga nagagalit na kapitbahay mula sa aming barangay na dumalo sa handaan. Mabilis siyang pinigilan at pinadapa sa semento ng dalawang unipormadong pulis. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya habang pinapanatili siyang nakadapa sa sahig. Ang suklay na kahoy na iniregalo sa akin ng aking anak na si Celine ay hinubad ko mula sa aking sariling buhok. Sa harap ng lahat ng tao, maingat ko itong ikinabit sa nakatali at magandang buhok ni Jocelyn. Ang simpleng suklay na diamante ng panlilinlang na ibinigay ni Manuel ay pinalitan ng suklay na gawa sa kahoy ng katotohanan, isang simbolo ng aming pagkakaisa bilang mga babaeng nagawang magkasundo upang iligtas ang aming mga anak mula sa isang halimaw. Tumingin sa akin si Jocelyn nang may kasamang matinding pasasalmart at paggalang, tinatanggap ang aking paumanhin at suporta. Tiningnan ko si Manuel na kasalukuy ang pinalalabas ng mga pulis. Ang kanyang muka ay punong-puno ng dumi at kahihiyan sa tapat ng buong barangay at kamag-anak niya na dating kumakain sa aking handaan. Tapos na ang oras mo, Manuel. Malamig kong sabi habang nakatitig sa kanyang natatakot na mga mata. Ang bawat luha at bawat patak ng pawis ng aking 18 taon na dusa sa Hong Kong ay sisingilin ko sa iyo sa loob ng kulungan. Ikinabit ng mga pulis ang malamig na posa sa kanyang mga kamay at dahan-dahan siyang hinalad palabas ng bulwagan. Ngunit habang dumadaan siya sa aking tapat, lumapit siya ng kaunti at isang masamang ngiti ang biglang gumuhit sa kanyang maputlang mukha. Bulong niya sa aking tainga sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga ngipin. Matalino ka nga, Rosalinda. Pero sa tingin mo ba ay nanalo ka na? Ang hindi mo alam, bago ko pa man dinala ang papel sa notaryo, lihim ko nang isinulat ang pangalan mo bilang bagong tagagarantiya sa lahat ng papel ng utang ng aking negosyo ng kahoy. Sa oras na makulong ako, ang bangko at ang mga mapanganib na nagpapautang sa akin ay sa iyo pupunta. Kayo ng mga anak mo ang magbabayad sa lahat ng utang ko ng inyong dugo. Hindi kayo mabubuhay ng tahimik. Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang dahan-dahan siyang ila-ila ng mga pulis palabas. Iniwan ang isang bagong banta na parang isang maitim na ulap na muling tumakip sa aming kapayapaan. Ang masigla at maliwanag na sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang gumapang sa bagong pinturang pader ng aming maliit na tindahan. Tila ba nagdadala ng bagong pag-asa at kapayapaan sa aming buhay? Pagkatapos ng ilang buwang mahabang laban sa korte ng probinsya sa Quezon sa tulong ni Ate Vicente, sa wakas ay nakamit namin ang buong kalayaan. Ang huling banta ni Manuel tungkol sa mga peking utang ng kanyang negosyo ng kahoy na lihim niyang isinulat sa aking pangalan ay pormal na ipinawalang bisa ng hukom. Napatunayan ng korte na ang aking pirma sa mga papeles ng utang ay sadyang wad at walang legal na bisa dahilan upang malinis ang aking pangalan. Sa tulang ng batas, tuluyang ding naibalik sa akin ang buong pondo ng aking hurnong ipon para sa pagre-retire at pormal kaming nakabalik ni na Miguel at Celine sa aming dalawang palapag na bahay. Si Manuel naman ay hinatulan ng pangmatagalang pagkabilanggo para sa kasong falsification of public documents, estafa at attempted murder dahil sa kanyang planong mamatay ako sa pamamagitan ng peking aksidente. Ang mga mapanganib na nagpapautang sa kanya ay hindi na kami nagawang gambalain pa dahil napatunayan ng mga pulis na ang kanilang transaksyon ay dumaan sa panloloko ni Manuel. Bago kami tuluyang magsimula ng aming bagong buhay, nagpasya akong magtungo sa istasyon ng tren upang magpaalam kay Jocelyn. Nakatayo siya roon, hawak ang kanyang sariling tiyan ng may kasamang malambot at kalmadong mukha. Wala na ang kanyang dating kalituhan at takot. Pinalitan na ito ng lakas ng isang inang handang ipaglaban ang kanyang anak na babae. Elena, Rosalinda. Lumapit siya sa akin at mahigpit akong niyakap. Salamat. Kung hindi dahil sa tapang mo na harapin ako noon sa katedral, baka naging biktima rin ako ng lalaking yon habang buhay.
Nagpasya ang pamilya ko na ituloy ang kaso laban sa kanya upang mabawi ang titulo ng aming lupa. At sisiguraduhin kong lalaki ang aking anak ng may danggal. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang mga kamay. Mag-iingat ka palagi, Jocelyn. Karapat-dapat tayong maging masaya. Ang pagiging ina ang magbibigay sa iyo ng lakas na hindi mo akalaing mayroon ka. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa isang maliit at tanyag na kalsada sa Quezon, nagbukas kami ng isang simpleng tindahan ng kakain at suportang ahensya na pinangalanan naming Kalinga. Dito ko ipinagpatuloy ang paggawa ng espasol gamit ang aking mga lumang kagamitan. Ang bango ng toasted na galapong at gata ay mabilis na umakit sa mga taong nanggagaling sa trabaho at simbahan. Ang Kalinga ay hindi lamang basta tindahan. Ito ay naging isang kanlungan para sa mga OFW o mga balikbayan na dumaan sa iba't ibang dusa ng panloloko at bauhantay-ching na kanilang mga pamilya upang bigyan sila ng trabaho at suportang legal. Si Miguel ay kasalukuyang nangungguna sa kanyang klase sa unibersidad. Tuwing Sabado at Linggo, hindi niya nakakalimutang tumulong sa akin sa tindahan kasama si Celine. Habang inaayos ko ang mga bagong luto na espasol sa ibabaw ng bilao, lumapit si Miguel sa isang matandang panauhin na kasalukuyang naghihintay ng kanyang order. Inilapag niya ang plato ng mainit na kakanin sa tapat nito nang may kasamang magalang na ngiti. Ito po ang espasyo na gawa ng aking ina. Masayang sabi ni Miguel sa panauhin. Buong puso niya pong giniling ang bigas at inihanda ito para sa inyo. Siya po ang nagturo sa aking maging matatag at lumaban para sa aming pamilya. Napaiyak ako ng bahagya habang nakatitig sa aking mga anak. Ang suklay na kahoy na iniregalo sa akin ni Celine ay nanatiling nakalagay sa aking buhok. Ang simpleng bagay na ito ang palaging nagpapaalala sa akin na sa kabila ng 18 taon ng hirap sa Hong Kong, ang pagmamahal ng aking pamilya ang tunay kong kayamanan. Nakatayo ako sa tapat ng pintuan ng aking tindahan habang pinagmamasdan ang buhay sa Quezon. Ang bawat hakbang ko ngayon ay puno ng danggal at tiwala sa aking sariling lakas. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nakita ko ang isang batang babae na nag-aalangan na nakatayo sa labas ng aking tindahan. May kalong siyang isang maliit na bata, may basang muka at may bitbit na lumang bag. Tila ba naghahanap ng masisilungan at bagong simula pagkatapos ng panloloko ng kanyang pamilya? Dahan-dahan ko siyang nilapitan. Kinuha ko ang isang mainit na kakanin mula sa bilao at inabot ito sa kanya, bago ko hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay nang may kasamang malambot na ngiti. Huwag kang matakot, anak. Mahinahong sabi ko sa kanya. Pumasok ka sa loob. Dito, sama-sama nating babaguhin ang ating kapalaran.